Tama. Pagbati sa'yo. Alam mo, sa mundong parang laging may bagyo sa trabaho, sa personal, di ba? Madalis nating marinig yung salitang resilience, katatagan. Pero parang may isang uri ng katatagan na mas malalim pa eh. Base dito sa mga material na pinadala mo, hindi lang ito yung, alam mo na, basta pagbangon, kundi yung pananatiling buo. May integridad ka pa rin kahit binabayo ka na. Ito yung pag-uusapan natin. Katatagang spiritual. Tama. Kasi ang lumilitaw dito sa mga source mo, yung tunay na nagpapatatag sa isang tao, lalo na sa mga leader, no? Yung mga humaharap sa matitinding pressure, hindi lang pala yung galing o yung tibay lang ng sikmura. Hindi lang yun. Merong mas malalim na pinaghuhugutan. Parang isang disiplinang espiritual na nagbibigay ng, kakaibang lakas para harapin yung mga hamon ng may tapang, may talino, at higit sa lahat, yung pananampalatayang hindi natitinag. At yan ang misyon natin ngayon dito sa ating paghimay. Himay natin kung ano ba talaga itong katatagang espiritual. Bakit ba ito sobrang critical sa panahon natin ngayon? At paano mo ito, ikaw mismo, maaaring simulang patibayin palalo gamit yung mga gabay at halimbawa galing mismo dito sa iyong mga source. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin. Okay, linawin muna natin. Ano ba talagang pinagkakaiba nung pangkaraniwang resilience sa spiritual resilience na ba? Kasi yung ordinaryo, di ba, parang goma lang. Mabilis kang bumabalik sa dati mong anyo pagkatapos kang ma-stress, ganun. Oo, magandang simula yan. Basic resilience, kumbaga. Pero etong spiritual resilience, ayon sa nababasa natin dito, higit pa sa pagbalik sa dati. Inilalarawan nga ito bilang isang supernatural na kapasidad. Ibig sabihin, hindi lang galing sa sarili mong pagsisikap, kundi pinalalakas ng banal na espiritu. At sinasanay, may training to yung mga gawaing pang-espiritual. Ang apekto nito, kaya mong harapin yung hirap, yung kabiguan, yung pagtutol, hindi lang para makasurvive, alam mo yun, kundi para manatiling matatag sa moralidad mo, lumago pa lalo ang pananampalataya, at magpatuloy ka pa rin sa layunin na tingin mo'y galing sa Diyos. Ang susi talaga dito, saan galing yung lakas? Hindi sa sarili, kundi sa Kanya. So hindi lang pagtitiis, paglago ito sa gitna ng pagsubok. Gets mo? Oo, gets. At parang kailangan nga ito ngayon. Lalo na sa tinatawag nilang, ano nga ulit yun? VUCA world. Volatile, uncertain, complex, at ambiguous. Aminin natin, ang hirap, no? Ang hirap mag-navigate sa mundong parang ang gulo, pabago-bago, hindi tiyak, malabo minsan ang direksyon. Ito yung klase ng environment na talagang susubok sa pundasyon mo. Yung pressure, grabe. Sa ekonomiya, sa trabaho, pagbabago sa organisasyon, pati yung mga batikos online, ang bilis kumalat, diba? At siyempre yung mga personal mong laban, kalusugan, pamilya, pera. Ay, Totoo yan, grabe. At kapag wala yung malalim na katatagang espiritual na to, delikado. Pwedeng, may mga seryosong kahihinatnan. Nandyan yung burnout. Yung feeling na ubos ka na talaga. As in, wala nang matira. Pwede ring mauwi sa moral compromise. Yung mga dati mong pinaniwalaan, parang, okay lang pala kahit hindi sundin, unti-unti. O kaya, cynicism. Yung nagiging mapait ka na, wala nang tiwala. At ang pinakamasaklap siguro, yung spiritual drift. Dahan-dahang paglayo sa pananampalataya o minsan nga tuluyang pagtalikod na. So, malinaw dito sa mga source mo, hindi ito optional lang, hindi suggestion, pundasyon to kailangan para makatayo ka ng matuwid. okay. Para hindi tayo masyadong abstract, no? May binigay na konkretong example dito Si Joshua, mula sa Biblia. Marahil pamilyar ka sa kwento niya, yung pumalit kay Moises. Sabi dito, hindi naman daw siya pinanganak na super resilient, hindi automatic. Pinagyaman niya ito. At paano raw? May tatlong parang blueprint, tatlong susi. Ayun, tama. Una, at siguro pinakamahalaga, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Diretso tong utos sa kanya
Joshua 1:7-8. Sabi doon, huwag mong aalisin sa iyong bibig ang aklat na ito ng kautusan. Ano daw? Iyong pagbubulayan araw at gabi. Yung salitang Ebreyo dito para sa pagbubulay-bulay, haga. Interesting to, hindi lang basta basa. Ang ibig sabihin daw nito, parang ngumunguya ka, dahan-dahan, paulit-ulit, ninanamnam mo, hanggang makuha mo yung sustansya, hanggang maging parte na ng sistema mo. Hindi lang sa utak, kundi sa puso. At ito raw yung nagbibigay ng tapang, ng gabay, ng linaw. Lalo na kapag ang gulo ng paligid. Okay. Pagbubulay-bulay. Tapos, pangalawa, panalangin. Teka, di ba parang basic yan? Lahat naman siguro nagdadarasal. Pero ano yung kakaiba sa panalangin ni Joshua dito? Well, oo, parang basic. Pero ang punto dito, hindi lang basta panalangin. Bagamat hindi kasing detalyado tulad ng kay Daniel, halimbawa. Makikita mo sa kilos ni Joshua yung constant na pagkonsulta. Yung pagdepende niya sa Diyos. Halimbawa, nung natalo sila dun sa Ai, dahil may nagasala pala sa kanila. Anong ginawa niya? Hindi lang siya nagmukmok o nagsisi, nagpatira pa siya sa harap ng kabanang tipan. Umamin sa problema, humingi ng gabay. Nasa Joshua 7 yun eh. Kumbaga, ang panalangin para sa kanya, hindi last resort. First response to. Pagpapakita na, Lord, kailangan kita rito. Hindi ko to kaya mag-isa. First response. Okay. Tapos yung pangatlo. Joshua, nagong alalay ni Moises for 40 years. Grabe yun. Nakita niya firsthand kung paano mamuno. Sa gitna ng mga himala, oo, pero pati sa gitna ng mga reklamo, ng mga pagsubok, grabe yung training niya. Natuto siya sa pagmamasid, sa pagsama, at kahit nung siya na yung leader, hindi siya a lone ranger eh. Malinaw sa ibang teksto, may grupo siya ng mga elders, mga tagapagpayo, kinokonsulta niya. So yung pagkakaroon ng Moses mo, yung mentor mo, at yung community mo na mapagkakatiwalaan, parang mga pader yan eh. Pumipigil sa'yo na maligaw dahil sa pride o maling desisyon. Hindi to sign ng kahinaan kung ginang katalinuhan actually. Dito ngayon papasok yung part na, alam mo, nakakaintriga para sa akin mula sa mga source mo kasi pinagsama yung dalawang tila magkaibang mundo. Yung pananaw ng Biblia, tapos yung pananaw ng psikolohiya. Pagdating sa resilience, akala ko dati, magkaaway ang dalawang yan eh. Oo, akala ng marami. Pero ang ganda dito, at ito siguro yung isa sa pinaka-powerful na point, mula sa mga material mo, hindi lang sila hindi magkaaway. Nagtutugma pa sila, nagpapalakas sa isa't isa, parang ganun. Mula sa Biblia, malinaw ang ugat ng katatagan, pananampalataya. Yung Diyos ang source ng lakas mo. Filipos 4:13 yun, di ba? Yung pagtingin sa pagsubok, hindi bilang parusa lang, kundi daan sa paglago. Santiago 1, Roma 5. Yung pag-asa mo nakasandal sa katapatan niya. Yung pagdepende sa kanya, lalo na pag mahina ka. 2 Corinto 12. At yung suporta ng community. Galatia 6. Tapos, sa kabilang banda naman, yung psikolohiya. Tinitingnan nila ang resilience bilang proseso ng pag-adapt. Ano yung mga factors dito? Nabanggit yung positive self-perception, yung confidence mo sa sarili, tapos emotional regulation, yung kaya mong i-manage yung feelings mo, problem-solving skills, siyempre, social support, yung network mo, pagkakaroon ng purpose, yung may layunin ka sa buhay, pagiging positibo pero realistic, flexibility, at yung, cognitive reframing, yung kakayahang tingnan ng sitwasyon sa ibang anggulo. Yung hamon, pwedeng opportunity pala. Ngayon, ito yung synergy, ito yung exciting part. Kapag pinagsama mo, lumalalim yung bawat isa. Gets mo? Halimbawa, yung sense of purpose ng psikolohiya. Mas nagiging matibay yan kapag nakaugat sa isang banal na tawag. Galing sa Diyos, hindi lang personal na ambisyon mo. Yung positive self-perception, mas matatag kapag nakasalig sa pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago, hindi lang sa papuri ng tao na pabago-bago. Yung emotional regulation, mas posible dahil may kapayapaan kang matatanggap mula sa espiritu. Yung di maipaliwanag ng isip, Filipos 4.7 yun. Yung social support, mas malalim sa konteksto ng isang tunay na spiritual community, simbahan. At yung hope, hindi lang basta psychological optimism na, kaya to,
kundi isang matibay na pag-asa sa Diyos na alam mong may magandang plano siya kahit mahirap. Roma 8:28. Wow! Para bang na-imagine ko isang barko sa gitna ng malakas na bagyo. Yung psychological resilience, yung mga skills mo, yung emotional intelligence, yung network mo, parang yan yung mismong katawan ng barko. Yung mga layag, yung timon, kailangan yan para manatili kang nakalutang, para makapag-navigate ka. Eksakto. Ganda ng analogy. Kailangan mo yung barko, pero yung spiritual resilience, yan ang angkla. Kapag sobrang lakas na ng hangin at alon, yung tipong parang itataboy ka na sa mga bato ng kawalan ng pag-asa o ng kompromiso, yung angkla mo, yung pananampalataya mo, yung relasyon mo sa Diyos, yung pagkakapit mo sa salita niya, yun ang pipigil sa'yo. Yun ang kakapit sa matibay na pundasyon sa ilalim ng magulong tubig. Parehong mahalaga. Barko at angkla. Pero ang angkla ang nagbibigay ng tunay na katatagan kapag bumabagyo na talaga ng husto. Grabe, napakagandang analogy niyan. Pero siyempre, tulad ng sa paglalayag, may mga panganib din, mga bitag, na kailangang iwasan sa pagpapalakas ng katatagang ito. May dalawang malaki na binigyang biin dito sa source mo. Una, at tila pinakakaraniwan daw ito lalo na sa mga magagaling na tao, mga leader, pag-asa lamang sa sariling lakas. Ay ito, classic to. Yung I got this syndrome. Kaya ko to. Kasi nakasanayan mo nang nagtatagumpay ka. Gamit yung sarili mong galing, sarili mong diskarte, unti-unti mong nakakalimutan, ay, kailangan ko pa rin pala ng tulong mula sa itaas. Nagiging masyadong kampante sa sarili. Ang resulta, madalas, burnout. Kasi, hello, nauubos din pala ang sariling lakas mo, no? Pwede ring pride. Ayaw nang umingi ng tulong, ayaw umami ng kahinaan. Tapos dahil doon, isolation. Pakiramdam mo, mag-isa ka lang sa laban. At kapag pagod ka na at mag-isa, mas vulnerable ka. Saan? Sa moral compromise at sa spiritual dryness. Parang natutuyo yung balon ng espiritualidad mo. Wala nang mahugot. Nakakatakot yun. Yung slow fade na yun. At yung pangalawang bitag daw, konektado dito Pagpapabaya sa espiritual na paghahanda. Hindi raw ito biglaan. Kadalasan, dahan-dahan. Unti-unti. Magsisimula sa simpleng, ay wala akong oras mag-devotion ngayon, sobrang busy. Tapos okay lang to, malakas naman ako spiritually dati. Hanggang sa yung mga dating gawain, nagpapakain sa kaluluwa mo, napapalitan na ng kabisihan, ng pagod. Ang daming rationalizations, di ba? Ang paglilingkod ko, ito na yung spiritual practice ko. Pero ang epekto, pareho pa rin. Panunuyo sa spiritual life, paglabo ng moral compass mo, paghina ng discernment, yung di mo na alam ang tama sa mali, pagtaas ng anxiety, at mas madali kang matukso o panghinaan ng loob. Magkadugtong talaga, yung pag-asa sa sarili tapos pagpapabaya sa spiritual disciplines, pababa yung spiral niyan. At dahil nga may mga ganitong panganib, lalong nagiging mahalaga na tingnan natin, paano ba to isa sa buhay ng tama? Sa mga tunay na hamon ng buhay. Nagbigay nga yung source mo ng 3 senaryo, magandang pag-usapan to. Oo nga. Una, yung mahirap na sitwasyon ng pagtanggal ng empleyado. Layoffs. Ang bigat niyan. Paano ka magdedesisyon at magpapatupad nito nang may malasakit pa rin, may paninindigan sa tama? Sabi rito, kailangan mo ng divine wisdom. Kailangan mong hingin sa Diyos sa panalangin, sa pagbabasa ng salita, para malaman mo yung pinakamakatao, pinaka-ethical na paraan. Kailangan din ng moral grounding, yung hindi ka magtatago. Aakuin mo yung responsibilidad, tapat ka dapat sa komunikasyon. At siyempre, pangangalaga sa mga maiiwan, community support, hope. Ang dapat iwasan, yung maging manhid ka na lang o manisi ng iba. O pamumuno sa simbahan, sa community. Paano ka mananatiling matatag sa gitna ng tinatawag na spiritual warfare, yung laban sa pananampalataya, pati sa mga kahinaan at pagkukulang ng mga tao, kasama na yung sarili mo? Kailangan daw ng malalim na ugat, pagkapit sa salita, panalangin, para sa tamang pagkilates, discernment, at para maalala mo yung tunay mong halaga kay Kristo, hindi based sa success or failure ng ministry mo. Kailangan din ng humility, pag-amin na kailangan mo ng tulong,
Dito papasok ulit yung mentors, accountability partners, para ma-process mo yung mga sama ng loob, yung disappointment, normal yan eh. At yung steadfastness, pagkakapitan sa vision, sa tawag ng Diyos sa'yo. Ang iwasan, yung ako lang ang bida dito, yung hero complex, o yung pagiging bitter at mapait. At pangatlo, isang bagay na parang halos lahat tayo nararanasan ngayon, no? Pampublikong kritisismo, lalo na sa social media. Grabe. Ang bilis, di ba? Ang sakit minsan. Paano ka tatayo ng matatag sa gitna nito? Una, kailangan daw ng identity na hindi nakasandal sa opinyon ng iba. Importante to. Kundi nakaugat sa pagtingin sa iyo ng Diyos. Sino ka ba talaga sa Kanya? Pangalawa, emotional regulation at tamang perspektibo. Matutunang iproseso ang emosyon sa tulong ng Diyos. Gamitin yung cognitive reframing. Baguhin ang pananaw. At tandaan kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo. Yung audience of one. At syempre, suporta. Community ulit. Kailangan mo ng kakampi. Ang iwasan, yung laging depensibo o yung magmumukmuk ka na lang mag-isa. Kitang-kita sa mga halimbawang yan, no? Ang spiritual resilience, hindi ito passive. Hindi ito yung uupo ka lang tapos hihintayin mong dumaan yung unos. Hindi ganon. Ito ay aktibo. Isang patuloy na pagsasabuhay ng pananampalataya, pagsasanay sa mga disiplina. At pagpili, choice to eh. Pagpili na dumepende sa Diyos araw-araw, lalo na kapag mahirap. Ito'y pagpili na kumapit, hindi bumitaw. At dahil nga ito ay aktibo at kailangan sanayin, may magandang resilience toolkit na imunungkahi dito Parang practical na gabay. May 3 pangunahing haligi, 3 pundasyon. Oo. Unang pundasyon, pang-araw-araw na gawaing espiritual. Daily spiritual practices. Ito yung mga regular mong ginagawa para palakasin yung inner world mo, yung loob mo. Hindi kailangan komplikado Kasama rito yung mas malalim na pakikipag-ugnayan sa kasulatan. Hindi lang basa-basa para matapos. Baka pwedeng subukan yung Lectio Divina, yung mabagal at mapagnilay na pagbasa. Read, reflect, respond, rest. O kaya, journaling, pagsusulat ng mga natutunan mo, mga tanong mo. Okay. Kasama rin ba dito yung panalangin? Oo naman, yung sadyang panalangin, intentional prayer. Paglaan talaga ng oras. Hindi lang kapag may kailangan ka na. Pwede ring isama yung pagsamba at pasasalamat, worship and gratitude. Kahit simpleng pakikinig ng worship songs o pagsusulat ng 3 bagay na pinagpapasalamat mo bawat araw, malaking bagay yon. At huwag nating kalimutan yung Sabbath rest. Isang araw sa isang linggo na talagang pahinga mula sa trabaho. Pagpapakita ito ng tiwala na ang Diyos ang bahala sa lahat. Mahalaga yung Sabbath. Pangalawang pundasyon. Pangalawang pundasyon, mga kasama sa pananagutan, accountability partnerships. Kasi nga, hindi ka dapat nag-iisa sa laban na ito. Delikado yun eh. Kailangan mo ng mga tao sa paligid mo. Maghanap ka ng Moses mo, isang mentor na gagabay sa'yo, mas mature sa'yo spiritually, at maghanap ka rin ng Aaron and Hur mo, mga kaibigan o kasama na mapagkakatiwalaan mo talaga. Yung pwede kayong magtanungan ng totoo tungkol sa spiritual journey nyo, sa mga hirap, sa mga tagumpay. Importante dito yung regular na kumustahan, hindi yung paminsan-minsan lang. At syempre, yung pagiging bahagi ng isang tunay na spiritual community, lokal na simbahan, small group, mahalaga yan. Okay, mentor at accountability partners. Tapos, yung pangatlong pundasyon, Pangatlong pundasyon, mga pagsasanay sa pagninilay, reflection exercises, para matuto ka mula sa mga karanasan mo. Hindi lang basta dumadaan yung mga araw, di ba? Sayang eh. Pwede mong gawin yung weekly review. Mabilis lang to. Pagbabalik tanaw sa nagdaang linggo, ano yung mga hamon, paano ka tumugon, saan mo nakita ang Diyos kumilos, ano ang kailangan mong ayusin para sa susunod na linggo. Maglaan din ng oras, siguro taunan para sa isang spiritual retreat.
Mas mahabang panahon para makapag-reset, makarinig mula sa Diyos ng walang istorbo, at maging bukas ka rin sa paghingi ng feedback mula sa mentor mo, sa accountability partners mo tungkol sa paglago mo. Wow! Ang daming tools? Diyos, hindi perfection sa mga gawain. Maging flexible ka rin. Piliin mo kung ano yung pinakaakma sa'yo sa ngayon at laging alalahanin yung bakit mo ito ginagawa. Para saan ba to? Para mas mapalapit at makapaglingkod sa Kanya ng mas mabuti. Yun ang pinakaimportante. So ayun, pagkatapos ng lahat ng paghimay na ito, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig? Malinaw sa mga material mo ng landas ng pamumuno o kahit ng pangkaraniwang buhay lang, hindi kailanman magiging patag at madali. Laging may mga pagsubok, laging may mga hamon. Pero ang tawag sa atin, hindi lang para makasurvive, hindi lang para makaligtas, kundi para mamuhay o mamuno ng may katapatan, may integridad, kahit na mahirap. At yung katapatan na yan, lalo na kapag sinusubok ka na ng husto, yan ang tunay na tatak ng katatagang espiritual. Ang mga prinsipyong napag-usapan natin mula kay Joshua hanggang sa toolkit, ito'y mga gabay, mga kasangkapan para patibayin mo yung pundasyon mo. Hindi ito magic formula para hindi ka na mahirapan. Wala nun eh. Pero ito'y mga kasangkapan para makakapit ka. Saan? Sa lakas na hindi nauubos, ang lakas na galing lamang sa Diyos. Ito'y tungkol sa patuloy na pagpili. Pagpili na dumepende sa Kanya, araw-araw. Kaya bilang pangwakas, nakaisipan para sa iyo, isang tanong na maiiwan namin para pagnilayan mo, kapag dumating ang susunod na malakas na bagyo sa buhay mo. At tsak na darating ito, di ba? Anong klaseng puno ka? Yung habubuwal dahil mababaw lang ang ugat? O yung mananatiling nakatayo dahil may malalim na ugat na nakakapit ng mahigpit sa bato? At ang mas mahalagang tanong siguro, ano ang ginagawa mo ngayon para paghandaan ng magiging sagot mo bukas? Hanggang sa susunod nating malalimang pagtalakay, naway ang mga napag-usapan natin ngayon ay magbigay sa iyo ng lakas at kagamitan para sa iyong paglalakbay.